yung discussion natin, no? Hindi mo siya formal, parang tayo kaibigan. So, kung meron mga questions kahit sa kalagitnaan ng lecture ko, feel free to raise your hands. Great. So, simulan muna natin sa basic. No? Smartphone, photography tayo, pero gusto ko muna sanang bigyan ng konting panahon na mag-share sa inyo kung ano ba yung photography para rin refresher sa ating lahat. Mamaya na yung mga slides ko. So, ano bang photography? Araw-araw ginagamit natin ito para maka-capture ng mga moments, yung sarili natin, mga nangyari sa buhay natin, sa mga mahal natin sa buhay. So, gano'n siya ka-importante. Lalo-lalo sa panahon na to, kung may pupuntahan tayo, lagi tayo may mga photos, lagi tayong may mga video, kung saan man tayo pupunta. Para naman sa sarili natin reflection, para natin balikan yung mga nagawa natin, mga pinuntahan natin. Wala tayong magtitignan kundi mga photos. Pwede rin siyang communication tool. Sabi nga nila, tinigan mo parang yung photo, kahit hindi mo labas yung caption, alam mo agad kung ano yung nire-relate ng photographer ng message. Isa pang importante is yung yun. So yun, isang pinakagusto ko dito sa photography na to is yung na preserve natin yung history. Like yung mga nangyayari sa paligid natin, may mga disasters o yung may mga importanteng tao na meron silang malaking istorya. Paano mo siya may ikwento sa future generation kung wala kang preba? Kailangan talaga ng photo para may pakita mo sa kanila. So yun yung isa sa mga importanteng isang importanteng gusto ko sa photography. So yun. Sisimulan ko yung next slide. Dito muna tayo sa basic, no? Ito yung parts of the exposure triangle. Meron kasi yung meron yung ISO, shutter speed, and aperture. So ito yung aperture. Minimeasure yung amount of light that enters your camera. Siya rin yung responsible for the depth of field in your photographs. Exposure kasi is yung amount of light that reaches your camera sensor, determining how bright or dark your image will be. So pagka overexposed, too much light can make your photo look washed out. Yung isa nangyayari na pagpitik natin, hindi mo na-adjust yung settings mo, puro puti. Okay, minsan pagka backlighted siya, kailangan mong maayos yung subject mo. Minsan nangyayari, sobrang washed out siya. So, yun yung overexposed. Pag underexposed naman, masyadong light, masyadong konti yung light na pumapasok doon sa image. Kaya nangyayari, nagiging dark siya. So, yung mga detalye nawawala. So, kailangan mo siyang i-balance. Balancing the light ensures your photo is neither too bright or too dark, making it visually appealing. So, ito yung sa mga aperture. Excuse me. Alam niyo naman yung, di ba? Alam niyo naman yung lens, di ba? Yung sa camera. So, ito yung mga tinatawag na ito yung sa aperture niya. Diba nakikita ninyo minsan may f1.8, f2.8, 5.6, yung mga ganun. So yun yung aperture. So yan. Mas maliit yung number, mas malaki yung
buka ng lens. So, ibig sabihin, mas maliit yung number niya. Yung makikita niyo yung mga F sa mga camera, sa mga lens. So, mas maliit yung number niya, mas malaki yung buka ng lens. So, mas maraming ilaw ang pumapasok. So, mas gagamitin mo yung mas mababang number, aperture or number para sa mga low light na condition. Dahil mas malaki yung buka, mas maraming pumapasok ng ilaw. So yan, pag 1.8 na siya kabuka, yan, 2.8, 4.0, 5.6. Pag F22, masyado na siyang maliit. Pero kasi pag 1.8 siya, ang mangyayari kasi, pag bukang buka, magkakaroon siya ng depth of field. So, yung nangyayari na parang yung background is blurred. Tapos no sharp. So, mas mababang number, mas maganda. Pag 22, from 8 to 22, sharp yun all the way. So, yan. Ito, parang yan. Parang ito example, diba? Siya yung subject ko, F2.8 siya, yung aperture niya, tapos shutter speed niya, mamaya pupunta tayo dyan, tsaka sa ISO. Tignan nyo, di ba? 2.8 siya, mababa yung number, malaki yung buka ng lens, so nagkaroon siya ng depth of field. Ito yung ano ko, ito yung subject ko, tapos background is blurred. Question mark. Sorry. Yung normally ba yung F, ano ba yan, yung 2.8, yung pag gusto mong mag-focus, aperture, gusto mong mag-focus ng subject lang. Oo. So kung ito yung kape ko, yung lahat blurred, so yun yung mas malaki. Ay, mas mababang number. Oo, doon ka mag-focus, kasi mas mababa ang number, mas magiging blurred yung background mo. Tapos yan, ito pa, sample pa. Ito, mas mababa na namin number, 3.5. Mamaya tayo sa shutter speed tsaka sa ISO. Ayan, ito yung subject ko, tapos the rest, di ba, blur. Yan, ito. Yan. Ito naman, 5.6. So, habang tumataas siya, medyo nagiging sharp na yung katabi niya. Nadadami na yung paligid. Oo, nadadami na yung paligid. Habang tumataas yung, habang tumataas yung aperture niya. Ang gusto mo naman na sharp all the way yung picture mo, so magamit ka mga 8 pataas. Actually, meron din yan sa mga smartphone ninyo eh. Pero normally ba sa smartphone natin, yung sa Pro, kasi di ba meron tayong, pag gumamit, like ito, kunyari, yung phone niya, normally ba dapat kong piliin dito yung Pro para matimpla ko ng ganyan? Or kung merong manual setting yan, yung manual setting dapat. Kasi minsan yung Pro, mamaya pupunta tayo doon. Yung kasing Pro, siya rin mag-iisip ng settings na gusto mo eh. Siya rin mag-iisip. So doon ako sa manual. Mas maganda rin kasi kung alam yung manual. Kasi hindi naman lahat ng settings is kaya basahin yung phone mo. So ikaw yung nandun, so ikaw yung mag-a-adjust. Okay, thank you. Ito na, shutter speed. Shutter speed controls the amount of time that the volume of light coming through the lens. So yung kanina, yan. Ito yung shutter speed refers to how long the camera's shutter remains open, determining how much light is captured and whether motion is frozen or blurred. Ano ba yung mga fast na shutter? Yung mga fast na shutter is yung 1:1000 of a second. Yun yung pag-freeze of action. Yung lalo na pag yung mabibilis na action, yan. Kailangan nyo talaga na mas mataas na shutter speed. Pag sa slow shutter naman, pag gusto mo magkaroon ng motion blur, medyo mababa. Like 1:15 second. Diba ito yung kanina? Ito yung shutter speed yan. 12 lang yung shutter speed niyan. So medyo mababa siya. Kasi low light yan eh. Yan eh. Low light yan. Kaya medyo kailangan babaan mo yung shutter speed. Kasi pag binilasan mo yung shutter sa ganitong indoor, medyo magiging dark yung yung image. Hindi siya talagang hindi sakto yung exposure niya.
So ito, simple diagram. Ito yung action. Pag ito yung mga shutter speed mo, 1,500 or 250, siya yung makaka-freeze ng action. Pag medyo mababa, mga 125 to 60, medyo may konting blur. Para may shadow. Kasi ito naman, pag ganyan na talaga kababa, like 30, 15, 8, 4, Average na talaga. 4, 8 seconds, talagang ano na siya, meron na siyang galaw, unless nagamit ka ng tripod. Yan ito. Ito yung sample ng ito yung sample ng mababa yung yan. Yan yung mababa pag slow shutter. Kasi gabi siya, so kailangan mo yung mag-slow shutter. Diba siyempre, konting light yung pupasok sa camera mo. So bababaan mo yung shutter speed. Bababaan mo yung shutter speed para ma-capture mo yung sa exposure. Pero yung mga gumagalaw na sasakyan, then mababa yung shutter speed mo, magkakaroon siya ng motion. Meron siyang galaw. Yan pala yun. Kailangan mababa yung shutter para makita mo yung mga sparkle na ilaw. Ito naman, kailangan mong taasan kailangan mong taasan ng konting aperture mo para maging sharp siya all the way. Tapos babaan mo lang yung shutter speed mo para makita yung mga galaw-galaw na ganyan yung binuwelding. Pero kung halimbawa yung aperture, parang sabi mo nga, di ba, parang 0.8 lang. So, mawawala yung parang tao, mabablurred, mapofocus lang sa light, ganun ba? Depende rin sa sitwasyon. Pag gumamit ka ng ganitong 2.8 or 1.8, tapos ganito kaliwanag, ang mangyayari yan kasi pag bukang-buka yung lens, mas may ganito kaliwanag, ang mangyayari, mag-wash out siya. So, kaya medyo isasarado mo ng konti yung lens para kahit paano maayos yung exposure niya. Ayan to. Diba ito may mga movement, ito naman yung na-freeze ang action, so mababa lang siya, 1:16 lang. So yung ibang gumagalaw, blurred siya, kasi yung mga naka-steady, yun yung saktong-sakto lang yung breeze ko nila sa camera. Yung mga gumagalaw, yan blurred. Kaya pala. Yan, parang ito. Ito, maliwanag to. So gagawin mo, ito, F13 ako, sharp all the way siya, diba? Ganun, sharp siya. Pero ito may galaw, kasi yung mababa yung shutter speed ko. Ito yung medyo araw-araw na scene sa EDSA. Daming relate dyan. Ano stage? Lalo na yung mga 2.5 pataas na ISO, nakita niyo yung pagkakaiba. Diba? Parang siyang parang sandy, parang gano'n. Hindi siya sharp, wala rin detalye niya. So mas mataas is grainy, yung mas mababa, mas magandang detalye. So yan. So tatandaan niyo pagka ISO 100 to 200, yun yung best for bright environments like daylight na mas maraming ilaw. So pagka ganyan, umaga hanggang tanghali hanggang mga 2 or 3, kung outdoor naman yung shoot ninyo, mga 100 to 200 ISO lang gamitin nyo. Siguro hanggang 400 pwede. Meron naman tayong tinatawag na high ISO, yun yung 1,600 pataas. Yun yung mga useful pag low light situations. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, pagka mas mataas ang ISO, nagkakaroon na siya ng noise. o yung grain doon tawagin namin.
Ayun. Okay. So, dito na tayo. Ulitin natin yung Aperture. hindi ano muna. Exposure triangle, babalikan ko lang ulit. Nandun yung ISO, yung shutter speed, tsaka yung aperture. Dapat yung tatlong yun, mas maintindihan ninyo kasi yung tatlong yun, yung ISO, shutter speed, and aperture, pag yun napag-aralan mo na kung paano yung mga tamang mga combination, mas maayos yung exposure ng larawan mo. So ISO, shutter speed, and aperture. Ito na. Composition guidelines. Ayan. Rule of thirds. Imagine that your image is divided into 9 equal segments. 9. So, ganyan. Tapos merong linya sa gitna. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 9. The rule of thirds says that you should position the most important elements in your scene along these lines or at the points where they intersect. Doing so will add balance and interest to your photo. Ayan, diba? Pwede naman sana ito lang kuha natin. So ngayon, medyo gigilid mo siya, medyo tataas mo para makita rin yung scene. So, isipin mo kung mas maganda, ito pag ganyan o yung ito lang. Di ba kahit paano yung mas maganda kita yung scene, di ba? Ito siya natin ano. Ito yung sinasabi kong linya. Yan. Yan. Ito yung mga sinasabi. Ilagay mo yung subject mo dyan sa mga spot na yan sa picture para kahit paano makadagdag siya ng appeal. Yan. Pwede rin naman ganyan. Ito lang. Kaso, para mas makita yung kung nasan yung ibon, huwag mo siya gitna para magkaroon siyang, para mas pinapil yung picture. Balancing elements. Placing your main subject off-center. Di ba off-center? Kanina sabi ko yung sa gigilid nyo. As with the rule of thirds, it creates more interesting photo. But it can leave a void in the scene which can make it feel empty. You should balance the weight of your subject by including another object of lesser importance to fill the space. Now ito. Yan. So ito, gumamit ka ng rule of thirds, pero masyado kasing ano tong kilid. So magdadagdag ka ng iba pang elemento para kahit paano hindi maluwag. Ang tawag kasi namin itong maluwag eh. Maluwag yung picture, dapat medyo sisikipan mo. Yan, so dinagdag ko yung photographers para kahit paano may nadagdag na elemento sa picture. Yun yung binabalance mo yung background. Yan, ito. Diba ito? Pwede rin naman siya. Siya lang ang kuha ko kasi syempre meron mga sa mga scene kasi meron diyang isang spot para mas mapakita pa yung para mas mapaliwanag pa yung picture mo. Sino ba to? Si Hillary Clinton. So pwede mo na mag-focus lang sa kanya, pero dahil nakita ko yung scene na to, sinama ko yung scene na yun. So nagkaroon ng balance yung picture, yung background niya, napaliwanag kung sino siya. So kaya yun yung pinuha ko. Kaya dapat sa photography dapat malikot din yung mata ninyo. Kung ano yung wag lang kayo mag-focus sa isang subject. Dapat titignan nyo yung background niya para mas makatulong sa pagbigay ninyo ng mensahe. Ito, yung leading lines, importante rin ito. When we look at a photo, our eyes is naturally drawn along lines. By thinking about how you place lines in your composition, you can affect the way we view the image, pulling us into the picture towards the subject. There are many different types of lines: straight, diagonal, curvy, zigzag, radial, etc.
and each can be used to enhance our photo composition. Ayan ito. Ito si Harap ng tsaka si Tina, yung time na yan. Medyo plain kasi yung picture nung time na yun eh. Wala ka talagang mapaglagyan ng... Parang pag kinuna mo sila, yun, nakukulang. So ngayon, yung leading lines, ito yung mga leading lines niya. Yung tatlong yan. So, nakatulong na na-frame yung mga subject ko, yes, Erap si Pinay. Nakatulong yun, yung mga bars na yan, para malid yung mata nung tumitingin dun sa subject ko. Yan yung mga leading lines. Pinulong mo. Pinulong mo yung dalawa. Ayan, ito naman, yung isang nire-rescue. Diba? Ito yung linya na yan. Tsaka to. Basta lahat talaga may mga linya talaga. Kaya dapat mas open yung mata natin sa pagtingin dun sa mga elements na yun para mas gumanda yung picture natin. Ayan. Phone lines. Tingin yung mga turista dun sa nire-rescue. Yan, ito. Isa pa to, symmetry patterns. We are surrounded by symmetry. Usually sa mga events, di ba nakita ninyo, pagka nagkukumpul-kumpulan sila, tapos ikaw, haharap ka ng sarili mong pwesto, na kahit naman na nasa kang pwesto, meron ka pa naman clear na view ng subject eh. So, huwag ka nang makisiksik doon. Pag nakita mo ng marami, huwag mo naisiksik yung camera mo, bubuwa ka pa, umarap ka ng ibang anggulo, sigurado meron yan. Huwag lang sa likod. Yan, ganyan. Yan, ito naman, tinuna ko sa taas. Pwede ko naman sana kunan na ganun sa mga, yung kunan na paganyan, pagilid, kaso hindi makikita yung mga reaction ng mga mukha ng mga bata. So ginawa ko, umanggulo ko sa nagbibigay, tinaas ko yung camera ko para makita yung yung reaction ng mga bata. So nasaan yan? Nasa viewpoint na yan. Ito, background. A camera has a tendency to flatten foreground and background, and this can often ruin the photo. To overcome such problem, look for a plain and unobstructive background and compose your shot. Be, okay lang magsalamin. Ayan, ito. Medyo magulo yung background niya eh, nung time na shoot ko siya. So, nag-tight shot na lang ako, tapos pumili ako ng paano, may kulay sa likod, medyo umukot ako ng konti, para hindi masyado magulo yung picture. Para yung kulay niya balance eh. Tapos ito yung sa mga studio, yan. Ito yung mga pinakamadali sa mga studio, kasi syempre may backdrop na. So, ito madali lang siya. Yan, ito yung depth. You can create depth in a photo by including objects in the foreground, middle ground, and background. Mamaya papagawa ko yan. Another useful composition technique is overlapping, where you deliberately partially obscure one object with another. Ayan ito. Ito yung time na may free composition. Siyempre pag ganyan, medyo talagang di ba? Ano siya, censored ba? So kailangan ito, ang ko na lang, ang foreground ko is yung batang umiyak. Tapos syempre, babaan ko yung, anong gagawin mo para mag-blur yung babaan ko yung aperture. Syempre, gusto mong blur yung background mo, so gagawin mo is bababa mo yung aperture. Tapos sakto-sakto low light pa yan. Kaya ito, nag-ano siya, nag-blur. Tapos siya lang yung short, yung iiyak lang. Kasi ginawa ko na pag ito nasa 5.6 pataas, medyo kita na eh. Patay na ako. So parang ano mo rin yung storya, pero na-impart mo rin yung story, pero hindi hindi sensitive. Ayun, censored. Kasi kahit naman sino tumingin, alam agad na ito. Ayan, ito isa pa, yung sa Nazareno. So ito yung foreground ko, yung background ko.
Hindi, kailangan lang talaga may mata kang maganda. Hindi talaga, oh. Mark, palit tayo mo. Hindi talaga yun. Hindi ano rin yun eh. Perspective ba? Tama. Yung sa mata naman, mas naniniwala talaga ako na kahit sabihin mo na hindi ka katulad ng mata ng mga photographer, but if you have the skills, like technical ka, alam mo yung gato yung like yung ISO, shutter speed, and aperture, alam mo yan, kahit hindi masyado yung mata mo, makikita mo malaking differential yung pagkarawan mo eh. Habang tumatagal, yung mata kasi nade-develop yan eh. Ang importante, yung pundasyon mo is yung pagiging technical mo is nandoon. Importante yung pagiging technical. Yan. Ito pa, isa pa yung framing. The world is full of objects which can make perfect natural frames, such as trees, archways, and holes. By placing this around the edge of the composition, you have to isolate the main subject from the other things in your photo. Yan ito, yung bata, framing ko dun sa mga binigyan na towel, sinama ko yung semento, para siya naka-frame, di ba? So lahat ng shoot mo, titignan mo, kasi marami din talagang pwedeng pag-framean nung subject mo eh, para mas maging ano siya, attractive at visually appealing. So yan, ito. Ito naman, may mga dito ko gilid-gilid na ano. Dito ko siya frame sa mga bundok. Tapos nandito, hindi nyo pansin, lahat diba from roll of thirds, from background, to lahat ng mga tinakal ko kanina. Pag lahat yun napagsama-sama mo, lahat talaga yun mag-apply dun sa gusto mong kunan eh. Mag-apply yun dun sa image na gusto mong kunan. So pag na-master mo lahat yun, yung pagiging technical na yun, kahit pa paano, magkakaroon ng dating yung mga picture mo. Yan. Papatingin ako. Di, tsaka ano rin kasi, di ba minsan pagka, meron tayong mga gathering, like mga parties sa bahay, o mga outing natin, ang pakit ko naman kung puro point and shoot lang yung kuha mo eh. So kahit paano, gamitan mo rin ng konting skills para pagtagal, pag titignan mo yung mga kuha mo, yung mga dati na pintan, yung mga bakasyon ninyo, mas maganda yung mababalik yung mga memories kasi maganda yung pagkakakuha mo sa picture eh. Yan, ito, isa pang importante yung cropping. Yan. Often a photo will lack impact because the main subject is so small it becomes lost among the clutter of its surroundings. By cropping tight around the subject, you eliminate the background noise o yung tinatawag namin na background na magulo, na madumi, gano'n. Ensuring that the subject gets the viewer's undivided attention. For example, yung pagkakrap ng tight. Yan, merong istorya nun yung sa mga sigarilyo, lalagyan ng mga ganyan warning. Eh, nung time na yun, ito maliit lang to eh. Nung time na yun, meron ditong mama, kaya pinakita niya yung mga ganyan. So, ginawa ko, finokus ko lang siya dun sa mga cigarette packs. So, paminsan-minsan kasi, huwag rin kayong matatakot na mag-crop ng tight. Kasi minsan, pag sa ganung gawain, mas malinis pa yung picture ninyo, mas maayos yung marirelay yung message. Ayan pa, isa pa, ito. Magulo rin yan, dito daming mga ano yan, kung ano iba kong binibenta. So ngayon, pinasok ko na siya doon sa ilalim ng mga parol, tapos frame ko siya pag ganyan, tapos tinanggal ko yung mga nasa gilid para makita lang yung mga parol, hindi na yung makasama doon sa gilid. Kasi pag hindi kasama sa gilid, mapupunta pa yung mata ng viewer mo doon eh. Hindi doon sa subject mo at yung doon sa mga parol. So yung cropping talaga importante rin talaga yun. Tapos ito, experimentation. Yan. Ito mas ano to, paminsan kailangan din natin i-drop yung pagiging technical, yung rule of thirds,
yung kanina mga sinabi ko sa inyo. Mas maganda kung mag-experiment kayo ng angulo, like pababa, pataas, bird's eye view. Kasi pagka pag sa mas mababa, magkakaroon ng yung tinatawag namin ng worm's eye view. So mas nagiging dramatic yung picture. Halimbawa, yan. Ito naman sa ano to, sa ilalim to ng sa ilalim to ng mga nicho, ng mga jumper tumatalon. So mas maganda kung angulo ko sa pababa para mas makita yung mga jumper. Tsaka yung mga nicho nandiyan din. Kasi isa pong pag-experiment is yung itatago mo yung Sa pansensa. Aangulo ka na para matakpan nga yung so ibababa mo para matakpan yung kailangan mong takpan, pero makikita pa yung pero makikita pa yung mensahe ng larawan. Ito kasi yung oblation run ito na doon. Tapos yan ito sa mga bata. Di may salamin yan. Meron yung salamin, tapos nandito kami sa kabilang side. So minsan kailangan mo talaga i-drop yung mga rules Yung mga Kailangan mo yung tamang positioning din ba? Kailangan mo rin ang tamang position, tapos kailangan mo talaga mag-experiment. End of slide. Napapalit ako na slide na dito. Yan yung subject niya, parang yellow. Smartphone photography. Ayan na. Parts of a smartphone camera. Diba yung kanina kasi ang inano ko sa inyo is yung mismong camera yun. DSLR talaga siya. So ito, parts of a smartphone camera, yung lenses niya, yung angle, yung ultra-wide, yung 0.5 yung tinatawag, tapos yung telephoto, yung sa zoom. Tapos yung flash niya, LED flash for low light conditions, tapos meron din siyang microphone, syempre. Tapos sensors, light sensors, autofocus, image stabilization. Yan. Camera controls. Diba yung pag-focus is yung itatap mo lang siya, diba? Para mag-focus. Alam niyo naman yung focus lock diba? Alam niyo yung focus lock yung long press ninyo? Yung pala yun. Focus lock yun. Pero pag focus lock nun, pag gumalaw ka, mawawala ng focus nun. Mawawala na. Tapos yung zoom naman is digital versus optical zoom. Tapos yung HDR, ito yung parang raw file pag sa camera. Diyan naman sa mga smartphone, meron yung HDR na tawag ko, yung high dynamic range. And para mas maganda yung, mas malaki yung file, mas maganda yung exposure niya. Tapos may timer siya, tapos meron yung grid lines para doon sa mga rule of third composition. Ano yan, magkatap sa screen para mas na-focus. Tapos pwede nyo i-adjust yung exposure manually by sliding up or down. Diba yung sa phone nyo, yung Sorry. Ano na silent? Wala na silent. yan. So ganun pa din, rule of thirds, leading Mag-apprend siya sa lines. smartphone photography, yung rule of thirds, yung leading lines, framing at yung symmetry. So lahat na pag-usapan natin kanina, hindi lang siya para doon sa mga professional camera, at sa smartphone. Talagang dapat i-apply din natin pag-yung technical niya para mas maayos yung mga kuha natin. Mastering light in photography. Pinakamaganda pa rin para sa akin is yung natural light. Yan yung best source of lighting talaga. Meron tayong tinatawag na golden hour, yan yung early morning and late afternoon for soft light. Yung golden hour, yung pagka sunrise at sunset, yung magiging dilaw ka or gold sa nila. Tapos artificial light, yan yung flash, tapos merong indoor lighting. Yan. Pag masyadong malakas yung ilaw, pwede tayo gumamit ng mga diffuser.
or use shape for better exposure. Yan ito. Enhance photos with basic editing. Yan, ito yung cropping, focus on your subject, remove distractions, yung ano yung sinabi natin. Sa mga phone ninyo, meron din yan yung parang in-app or in-phone na photo editing na doon pa lang makakrop nyo na siya. Tapos brightness and contrast. Yan. Ito mamaya, mas yan natin yung mga difference ito. Brightness, saturation, sharpening, filters. Mas yan ko yung mga LP apps to try. Yan, Snapseed. Alam ko, hindi kayo gumawa na ito eh. Pero sa mga iPhone, sa akin okay na ako dun sa mga ano eh, sa mga mismong stock sa iPhone ng mga things. Oo, kaya na hindi na gumamit ng mga ganitong mga third-party apps, actually okay na eh. Pero yun, yung VSCO, tas pinakamaganda yung Lightroom, kahit yung mga kasamahan mo sa field, ito yung ginagamit nila yung Lightroom Mobile. Ah, meron? Oo, Lightroom Mobile. Ano siya, parang siyang Photoshop. Pero yung tawag sa ano, Lightroom. Nasa Canva, syempre Canva. Maganda talaga yung Canva. Alam ko yung Lightroom may bayad siya. Ay, huwag nang i-download. May ano siya, may free version. Yung free version para magawa mo lang yung mga basic, like yung cropping, yung pagka-caption, yung exchange of filing. Ayan, tips to improve your smartphone photos. Minsan kuha kayo ng kuha. Hindi natin alam na pasmado yung kamay natin, yung lens. May dumi. So laging titignan yun. Ayan. Tapos pag wala kang tripod, mas maganda talaga kung magkaparehas sa yung hawak mo. Para mas ano siya, mas walang shape. Walang shape. Ayan. Experiment with angles and perspectives. Yung ganun natin usapan natin. Pwede kang bumaba, pwede kang bumaas. Yan. Tapos take multiple shots. Lalong-lalo na pag nakaano ka naman eh, 120 feet pag-asing ka na po. Kumuha ka na kumuha. Tapos saka mo siya reviewin para mas makita mo kung ano yung mas okay ang exposure o yung mas okay ang angle. Huwag kayo matawag na pumili na pumili kasi pagkatapos sa mga event, pwede mo na siyang pulayin. Hindi tulad ng mga film days dati, mga 12 shots, 24 shots, 36 shots. Hindi pwedeng ano, sayang na. Ito ang trivia na ka. Yung generation namin, 2005 to 2007, generation namin ng mga photojournalists, year na yun, kami yung last batch na gumamit pa ng film bago nag-transition sa digital na hanggang dyaryo. So nag-isipin nyo, meron ng trivia. Kasi di ba minsan meron kang mangkunan, so dali kang manghingi. Ngayon, paghihingi ka, email eh. Dati alam nyo ba, pag nangihingi, gunting ng gamit namin. Gunting kasi pagdating sa pagdedevelopan, hindi lang yung mga film eh. Pag may nakita kang maganda, sabi na lang to. Gugupitin mo. Tawag namin doon sa gunting na yun, di ba Nikon na brand. Yun naman, hindi gunting na tawag namin. Kasi gunting eh. Ginugunting talaga namin yung film para yung Mark, question, dun sa sinasabi mong rule of thirds, nakakatulong yung mga lines na, I mean, di ba yung mga smartphone may lines? O meron. Mas okay na, masanay mo nang gumamit nun. Mas maganda kung ano, sa simula, gumamit ka nun. Pero pag tagal, mas maganda na yung ka na gumamit nun para... Pag nasanay ka na. O pag nasanay ka na. Para alam mo lang kung saan mo i-place yung subject mo.